Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay sa ating third segment. And this time po, pagbibigyan po namin muli ang inyong mga katanungan para lalo po nating mapagbuti ang ating mga layunin ngayong kampanya. So, Kags Butch, pencils ready po. Kung pwede daw maglagay ng team sa tarpaulins or sa campaign posters, halimbawa, Team Serrano, Team Formentera, and non-partisan naman daw po ang barangay. Ano po ang masasagot po ninyo dito, Kags? Yes, conflicting nga no? Pero pumayag din ng COMELEC. Sinabi lang pwede maglagay ng team. Total naman pumayag sila dun sa 2x3 na may team. Alam nga namang wala kang ilagay na pangalan doon. So, Team Formentera, Team Salazar, Team Serrano. Pero pwede naman lagyan. Okay po. Ito naman po, Kags Butch, yung mga flyers o tareta, pwede daw po bang team or dapat solo? Pwede po ba itong i-distribute habang campaign period? Yes, of course. Campaign period na. Kailangan talaga ikalat niya yan. Yes, pwede team sa leaflets. Pwede yan. Magkakasama kayo as team. Mas maganda nga, mamigay na kayo ng sample ballot Opo. Para sa mismong araw ng bigay. Hindi natin alam kasi kung pagbabawalan ng COMELEC na huwag kayong mamigay sa mga schools. Sa barangay, sa simbahan, huwag kayong mamigay. Yun usually. I-staple nyo na, pagbigay nyo ng leaflets na nandun lahat, i-staple nyo na. Isama nyo na. Tapos makiusap kayo sa inyong mga supporters at sa inyong mga botante na huwag nyo sanang iwawala. Ayan nga po, speaking of sample ballot, maaari po magbigay ng sample ballot, Kags, pero meron po bang legal na size? Basta wag lang po lalampas ng 8x14. Ito po yung short bond paper. So usually ako yung style ko noon para ako makatipid ng sample ballot o kaya flyers. Dinidivide ko po ng 4 yan. Pinapadivide ko ng 4 tapos tsaka ako piprentahan. Tapos mas marami akong nabibigyan. Kasi kadalasan naman pag maaga pa ang kampanya, pag ganun tinatapon ho yun Kaya mas mabuting handa kang napakarami. Para kayo magtapon, pagkita mo ulit sa kanila, bigay na ng bigay. Papalapit ang eleksyon, kailangan mas marami ka pa. Kailangan nakabaong ka. Kanina po, Kags Butch, pinag-usapan po natin ang tungkol po sa pamimigay ng pagkain o inumin habang nagka-campaign period. Paano naman daw po kung mamimigay po o maghahanda po ng pagkain after ng botohan para po sa mga botante? Ayan. Ang sinabi, narinig ko si COMELEC Chairman George Garcia, hindi daw pwede. Opo. Sa ibang announcements ng COMELEC officer, pati na rin kay Atty. Boom, sinabi, after election, hindi pwedeng magpakain ang mga kandidato. Para lang, sangayon po tayo doon. Para lang naman yan yung after election ay pupunta sa bahay ng kandidato, taabutan ka ng 500, 1,000, 2,000. Yung iba ginagawa pagkain. So anything of value. Ano ba natutunan natin leksyon ngayong campaign? Yung anything of value. Kahit nga, tinatanong ako, candy daw. Opo. Magbibigay siyang candy, tatapon. Habang nagmo-motorcade, motorcade nga pala, pwede Bawal din. Kasi kahit gumastos ka dyan, maliit na gastos, anything of value na naginastosan para sa tao, para mahimok na bumoto sa'yo, ay bawal. Yan. At non-partisan. Yung pong dalawa na yon ang naging great lesson natin ngayong BSKE 2023. Ayan po, maraming salamat po, Kags Butch, at tandaan po natin yan, mga kabarangay. Pagdating naman po sa t-shirts, ito po, for the last time, balikan po natin. Pwede daw po bang magsuot ng t-shirts na binigay or donated lang ng supporters? At pwede rin ba ang kandidato mamigay kahit galing po sa sariling bulsa niya ang pagbili? Pag halimbawa, nag-donate sa akin si Mai Salazar ng mga t-shirt, pwede po. Ang pinagbabawal kasi ng COMELEC ay yung pagdi-distribute mo ng t-shirt. Kasi pag napakarami, para ka namili. Again, babalik ako doon sa t-shirt. Anything of value, may value yon. Kahit mura o mahal yung t-shirt, may value. Para kang namimili ng boto sa distribution. Okay? Ngayon, kung ikaw ang gumastos, ganun din ang effect. Pag dinistribute mo, para ka namimili. Ngayon, 5 na lang daw ang bibigyan. Sure, sige, magbigay kayo ng 5. Pero para sa akin, tagilid kayo. Dahil pagka nagtampo yung 20 sumama sa inyo, 5 lang nabigay ninyo, lalo kayong mga aspirants, tandaan ninyo, magtatampo yung 15 na yan.
Kaya mas mabuti pang wag na lang kayo mamigay at sabihin niyo yung Comelec rules, sinusunod ko na lang. Kasi feel nila para, ay, favoritism. Opo. Bakit ako eh? Ang tagal ko na sumasama sa iyo, Kagawad Butch. Bakit hindi mo ako binigyan ng t-shirt? Pwede nyo siguro ibigay after elections. Sabi ng Comelec, bawal. Pero ano ba naman, let's be practical. Anong gagawin sa cabinet nyo yan? Opo. Wag nyo na lang ipakita ng distribute. Hindi pa simple nyo na lang. I'm going out of the limb here. Mapapagalitan ako ng Comelec. Pero alam mo, tayo, nagpapaka-practical na lang tayo sa ating mga sagot. Sapagkat imposible din naman yung sinasabi ng mga Comelec. Opo. Paano po kaya, Kags Butch, kung sakaling ikaw po, meron ka pong avid supporter na talagang gusto ko lang po niyang suportahan out of the goodness of their own hearts at sila po ang namigay ng mga t-shirts na may pangalan po ninyo. Hindi po galing sa inyo. Maaari daw po ba itong pahihintulutan po ba ito ng Comelec o magkakaroon po ito ng sanction sa inyo? Yan ang delikado. Kasi pag ikaw namigay in behalf sa akin, Opo. hindi ka naman kakasuhan ng Comelec, ako. Kasi pag na-picture, nakalagay doon Butch Serrano, may picture, may ano, ang kakasuhan ng Comelec for disqualification, ako. Regardless, kung sasabihin na hindi ho ako hindi. Sasabihin ng Comelec sa inyo, kakasuhan ka namin. Kaya, minamabuti na dapat ninyo na sabihan ninyo yung inyong mga supporters na bigyan nyo lang ako ng boto. Ihanap nyo ako ng boto. Wag na lang t-shirts. Yan ang siguro ang pinakamagandang kampanya. And next campaign, I'm very sure wala tayong gastos. Mas maganda yan kung masanay na tayo ng ganyan. Okay po, maraming salamat po, Kags. Ito naman pong sunod na katanungan, paano raw po magkakaroon ng form at ID ang mga poll watchers at kung pwede daw pong may poll watchers ang mga independents? Mga independents pwede mag-poll watcher. Kung ayaw nyo mag-poll watcher, wala rin pong problema. Ang form nasa Comelec lokal ng lugar po ninyo. Doon ho kayo hihingi ng form. At pagka-fill upan nyo, halimbawa ang poll watcher ko si May Salazar, Marie Formentera, blah blah blah, ganun. Bibigyan ng ID yan. Oo. Pero ang yung napag-usapan nga natin kanina, papanotaryo daw, I'm not sure. Kasi ang mahal naman. Yung panonotaryo natin lahat. Pero hindi po tayo sure dyan. Pero yun nga daw ang kumakalat. Pero I'm sure, hindi naman siguro. Siguro yung one per team na yun, hindi naman masyadong aabot na malaki ang gastos. Kung meron man kung totoo man yan. Okay po. Ito po, Kags Butch, kanina nasagot na din po natin ito. Pwede daw po ba ang poll watcher na kukunin ay kamag-anak ng kandidato? Yes. Pwede po yan. Pwede. Ito po, pwede daw po bang magpakabit ng mga tarpaulin sa bahay-bahay or private lots? Yes. Pwede. Okay po, Kahit malinaw. 10 pa yan, pero wag lang magkakadikit. Okay po, malinaw na malinaw po yan. Ito naman po, last na po, Kags Butch, may bayad daw po ba ang mga poll watcher? Ang poll watcher, kung kamag-anak mo, walang bayad dyan. Ang poll watcher, usually binabayaran ng kandidato. Yun nga ang iniiwasan ng Comelec rules, na wag na tayo magbayad. Dapat walang bayad. Pero wala namang magpo-poll watch sa atin kung hindi natin babayaran. At saka pakakainin. Ito pa pala, hindi pa natin alam kung pwede magpakain sa watchers. Pero I'm sure pwede kasi puyatan yan. Okay? Napaka-unfair naman siguro. Kung hindi mo pakakainin, mag-collapse doon. Di bahala kayo kung magpakain dyan. Pero I'm sure meron niyang pakain. May bayad ba poll watchers? Not necessarily. Hindi mo kinakailangan magbayad sa poll. Lalo na kung kakilala mo, kamag-anak mo at nag-volunteer na tumulong sa'yo. Yun naman talaga dapat ng election. The spirit of volunteerism. Pero nga, kinakailangan magbayad din dahil wala naman magpo-poll watch sa'yo. Kaya lang, nagiging vote buying. Yun ang iniiwasan ng Comelec. Kasi kung ako mayaman, 500 ang kailangan kong boto para manalo, bibili ako ng poll watchers na tigpa 500 pesos, 500 sila. Panalo na ako. Kung mayaman ako. Yun ang vote buying. Pinaka-simple at pinaka-sinasabi ng legal. At hindi halatang vote buying. Ang mamili ng maraming poll watchers. So, tatanungin niyo ako, dapat walang bayad ang poll watchers. Pero practicality purposes, dahil kandidato po tayo noon, walang magpo-poll watch kung hindi mo babayaran at kung hindi mo pakakainin man lang ang mga nagbabantay ng boto mo. Okay po, maraming salamat po, Kags. Bago po tayo magtapos sa ating segment na ito. Magtatapos na agad. Opo, ang Bakit bilis ganun? po. Alam mo, SK, di ba dati, as in almost 3 years ago, di ba, nag-start tayo, 2 years, 2.5 years ago, hindi natin alam noon na, hindi ko alam, tayong dalawa, producer tayo ng show,
Hindi natin alam kung tatagal ba tayo. Akala ko mga 6 months lang to. Opo. Tapos hindi rin natin alam paano ba sisikat itong show. Kinuha natin si Yusek Martin Dino. Totoo po. Hindi rin natin alam na baka 5 lang ang manood sa atin. Sige, okay lang. Di ba? Basta may show lang. Opo. Ang GNN dati, ngayon One Media po kami. Ngayon, itong kasama kong sikat na sikat, crush ng bayan, si SK Mai, tinatanong pa kung may asawa na. Walang ganyanan, ha? Nandyan yung boyfriend niyan. Baka magalit sa akin. Anyway. So, hindi mo masasabi, SK, yung panahon, ano? Opo, totoo po. Na mabilis. Para ding politika, hindi mo alam para po sa inyong mga tumatakbo, mga incumbents. Lalo na sa mga kapitan at incumbents ito, ha? Hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa politika. Kasi hindi mo alam kung mag-first term ka lang eh. Ako hindi ko akalain second term lang ako eh. Na umalis na ako sa politika. Hindi ko akalain. Akala ko magdidire-diretso ako. Akala ko pwede ako ng mga ilang terms, Grand Slam, and then another 3 terms ulit. Hindi mo masasabi ang buhay ng tao. Parang ganito. Ito true story to SK Mai ha. Isa sa mga hindi ko makakalimutan nangyari. SK nawala. Patay. Opo. Agad. Ha? Hindi ko na sabihin kung anong barangay. Nabaril siya. Hindi niya akalain yun. Dito lang siya tinamaan. Dito lang sa dulo ng kanyang daliri, tinamaan siya. Wala na siya ngayon. Hindi mo masasabi ang buhay ng tao. Alam mo kung bakit siya namatay, dito siya tinamaan? Kasi nag-iisip siya eh. Hindi, joke lang. So, ang buhay ng politika, maaaring mahaba, maaaring maiksi, pero ang iiwan mong legacy, yan ang tatatak sa tao. Wala akong respeto sa politiko na mahilig sa pera. Kasi hindi mo pwedeng sabihin presidente ka na ng Pilipinas, senador ka na, kagawad ka na, kapitan ka na, ay itatapon mo lahat ng iyong reputasyon dahil lang matakaw ka sa pera. Ang dapat pinag-iisipan mo paano mo mabibigyan ng may ibsan ng problema ang kapwa Pilipino mo, kabarangay, at anong iiwan mong legacy. Yun ang pinaka-powerful na mangyayari sa'yo. Maiksi man, 1 term ka man, o 10 terms ka, yun ang pinakamahalagang iisipin natin. Anong iiwan nating legacy? Sabi ko nga, SK, pangalan lang naman ang iiwan mo sa politika. So, maririnig ng mga anak mo yan kung wala ka na at mga apo mo. Opo. Na pag hindi ka okay, di sabihin nila, yung kagawad mong tatay, pangit, di ba? Pero kung marinig ng mga anak mo o mga apo mo balang araw, okay yan, natulungan niya ako dati, maliit na bagay, pero tumulong sa akin ang tatay mo o nanay mo. Yun ang pinaka-iiwan natin, ang ating pangalan para sa ating mga anak. Opo, maraming salamat po, Kags Butch. At alam niyo po na medyo napa-throwback nga po ako dun sa sinabi po ninyo sa pagsisimula po ng ating show, ano? Dahil marami na rin pong naging iterations ang mga segment ng show natin at marami na rin pong mga pagbabago na nangyari sa show po natin. Pero we are very glad, mga kabarangay, na we are here. Hanggang ngayon pong meron po tayong eleksyon na natutulungan po natin ang ating mga kabarangay na mabigyan linaw ang mga ganitong bagay po pagdating sa politika at sa mga serbisyo ng barangay. At hindi natin akalain na yung pag-research natin, nakatulong tayo. Maraming salamat. Binigyan nyo kami ng tiwala. Ito na nga, nasa finish line na. Yes. Pero SK, ibig ba sabihin yun, titigil lang sa barangay tayo? Hindi, mas lalo pa tayong magiging active. Sapagkat doon sa mga mananalo at mga uupo, magkakaroon tayo ng mga bineyo, magkakaroon tayo ng paano ganito, paano movement natin sa first year. Marami pa tayong gagawin together. Yes po, totoo po yan, Kags Butch. Kaya naman po, labis po kami nagpapasalamat sa binigay po ninyong tiwala sa amin noon pong nawala po ang ating binamahal na DILG Yusek Martin Dino. Hindi po namin alam kung itutuloy po namin itong show, pero ngayon mas malakas po siya at mas maganda ang engagement ng ating mga kabarangay. Ayan po, Kags Butch, next week naman po ang huling linggo ng kampanya at eleksyon na po. Palagi po tayong mananalig sa Panginoon, trust in His actions, and believe
believe na sana yung mga nais magsilbi at mabait ang puso ang siyang mapili ngayong eleksyon. Ako po muli si SK Mai Salazar, kasama ang ating pambansang kagawad Butch Serrano. Magkita-kita po tayong muli dito Tayo ang sa barangay. magtutulungan at magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay